based sa mga report ng Intel. No? So, preemptive, hindi reactive. No? Yun yung ano. Pagka bumanat yon, ito, kung magamit niya o hindi, immaterial na. Ang titignan doon is yung response ng mga Sputnik gang, China, etc. etc. So, ang Amerika, nagpo-pull out ng mga tropa, equipment sa NATO, kasi nag-stand na siya na nasabi na niya, wala na yan NATO, ganun. Magko-collapse na yung NATO eh. So, from the point of view ng China naman, ba't ako magpapauna? 1.4 billion o 1 billion ng mga tao. Eh pag kami binanatan nyo, ganun din. Mas maganda, banatan niya tayo, unahan niya tayo, 30 million, 40 million yung atin, mawala. Kesa naman ilang daang milyon yung kanila mawala. Unahan. Sama ng ano, di ba? Ang sama, isipin. Ate! Magandang gabi sa'yo, ate. Love you, love you. Relax ka lang. Huwag ka magpapakalosyang. Thank you, Ate Joyce. Thank you. Relax ka lang. Patnubayan ka ng Panginoon. Thank you, maingay kasi. Tahimik yung mga aso. Kanina galing akong veterinary, bet ko yung 4 na tuta eh. Kakamadali, iwanan ko yung pambayad. Sabi ko doon sa bet, sa inyo naman yung aso. Wala akong, pag di ako balik, inyo na lang yan. Nakakamadali na. Nung magbabayad na eh, ay, loko. Linchak, naiwanan ko yung pambayad. Wala na. Kakaisip ng evolution! Naiwan. Tsa naman, no. Nako, ano ba? Pero hindi ko nakakalimutan, yung mga parusa. Yung yun ba yun kahapon? Yung taxi driver ang tuwan-tuwa doon sa 1 milyon na karayom eh. Maganda yun, sir. Maganda yun. Talagang pil na pil. Ibabaon mo yung karayom na ganyan. Ang hapdi nun eh. Kasi pagkapasok mo, mapde. Sabay pagbunot mo, may lilitaw na dugo. Pero overtime, in a few minutes, titigas na yung dugo. Matutuyo na. Langaw-langawin pa nga yun. Ang ganda doon, mangitlog pa yung langaw doon eh. After a while, may magot, may mga uod. 1 milyon na karayom, hanip yun, pipilahan yun. Pipilahan ng tao sa luneta. Sino kaya mauna dyan? Yung mga bendalo, no? Yung mga siga. Tingnan ko yung siga ninyo. Siguro, sigaw nyo yung agoy! Agoy! Tatawagin nyo lahat ng santo, no? At mga anghel. Mga animal kayo. Tapos matapos, oy, kanina tahimik kayo eh. Matapos yung pahirapan ng Pilipino, matapos nyo lokohin kami, mga animal kayo. 1 milyong karayom! Sasabihin ng pagbasa ng, nasaan yung nasasakdal? Ayan na, General Court Martial. Oh, ikaw pala. Ikaw pala, Mr. Robust. Mr. Robust, ha? Oh, ikaw pala, Bendalo. Paano? Nako. Yung isa dyan, pakrus-krus ka pa. Meron ka pang krus. Tarantado. O, si Antras ba? Ay, nako. Panay mga karakter to mga anin natin, ano? Ang sarap pag-isipan eh. Wala na magawa eh. Pakala ninyo, ano lang, pangarap lang yon. Pag umikot man ang gulong, mga animal yan, maniwala ka sa human rights. Hindi naman human yan eh. Mga hayop yan eh. Animal rights. Ang kinakailangan natin, i-rescind yung batas on animal rights.
We, the sovereign Filipino people, by virtue of our revolutionary powers, hereby cancel, terminate the animal rights in the country. Salita yung human rights eh. O, ba't nyo ginaganyan yan? Tao yan. Ay, hindi. Aso yan, aso. Buhaya. Tingin nyo ba tao yan? Hindi, buhaya yan. Ano, gusto nyo, nagpapanggap lang yan. Nakamaskara lang yan. Gusto nyo, hiwain natin. Lilitaw yung balat ng buhaya. Mga gagong yan. Ang tatapang kasi nila, no? Ang tatapang, bendalo, naman, nakaw pa mo, no? Mali-maleta. Sige, tingnan natin. Meron kayong armed forces, ha? Meron kayong PNP, ha? Maasahan ba yung mga AFP nyo tsaka mga PNP nyo? Maasahan ba? Mamaya, biglang amin na yan. Baka biglang bumaliktad yung AFP tsaka PNP. We take command of the AFP and PNP. Baka yan pa umuli sa inyo. Kaya ang advice ko sa inyo, mag-resign na lang kayo. Huwag na kayong magpaabot ng taong bayan ang hahabol sa inyo. Huwag na kayong magpaabot. Kasi kung ako nandyan, no? Nakaganyan lang ako, gaya nung isang mga bida dyan. Nakaganyan lang, di ba? Katayo sa container van. Ganon din gagawin ko. Nakaganyan lang ako. Nakaganyan lang, oh. Titingin-tingin na ganyan. Ano ka tao? Sir, balato na sa amin to, sir. Gaganyan lang ako. Ang sarap mga gigil gigil. Ngayon, dati galit lang ngayon gigil. Gigil na. Ang gigil ako eh. Ay, yung yung bata ba yon? Binatilyo? O whatever. Yung pumasok sa jeep, napanood nyo? Na mga nananadyak. Nasusuntok, tsaka nananadyak. Ngayon, mga kababayan, pag kami nangyaring gayon, huwag yung maunay sigaw, yung iyak. Ah! Ang dami-dami nyo sa jeep. Pucha! Banatan nyo. Pagka ganun. Upakan nyo, bambol nyo. Kasi, kaya matatapang yan, walang takot sila kasi alam nila takot kayo. Pinakikita nyo pa takot kayo. Pagka ganun, anything that you can see is a weapon, no? Your bare hands is a weapon. Yung paa nyo, weapon, di ba? Ito lang yung, wag yung ganyan. Ito lang yung ganyan, no? Dito mo patamaan. Ay, ganun ba? O kaya, kunin niyo yung ulo, pilipitin yung ganyan, 1 second, patayon. 1 second, guaranteed. Yung hawak yung ulong ganyan, kaya, huwag nyo gagawin sa bahay. Patayon, 1 second. Ay, no. Kung meron kayong kutsilyo, kunyari, nasa jeep kayo, galing kayo sa pagkatay, sa abatwa, sa pagkatay kayo ng baboy, daladala nyo pa yung ice pick. Naku, nataon na may ganyan. Bunot ng ice pick. Saksak niya dito sa likod ng tenga. No? 1 second, patay. 1-2 seconds, patayan. Guaranteed. Tapos ipipihit mo pang, pagkapasok na ganyan, ipipihit mo pang ganan. Patay ang bata. ang advice ko, huwag kayong nagpapauna sa panic. Pagka-panic, when fear becomes the ally of your enemy, talo ka na. You have to, what is courage? No? What is courage? It is the ability to control fear. So kahit natatakot kayo, kami natatakot kami. Akala nyo, hindi ako natatakot. Natatakot ako. Kay Mrs. Natatakot ako. Pagka bayaran na, natatakot ako. Kunyari, yung aso ko, nanganganak, nagkakasakit, mga ba. Tatakot ako pagka si Bienan galit na. Pagka nagbubura rin. Well, lahat tayo natatakot. Courage is the ability to control fear. So pagka tatakot kayo, kontrolin nyo. No? Kontrolin nyo kasi walang mangyayari pagka nauna kayo ng takot. At kung marami kayo, at lahat kayo takot, walang mangyayari na talaga doon. Kita mo,
Putya, dapat yun, di na nakatakas eh. Yung nagbibidyo na sabi, panda rin na kasi jeep. Panda rin. Dapat nga yun eh, kinuyog, hinawakan. Tapos isinupsob yung muka dun sa flooring ng jeep. Ginasgas nyo, tapos pinagtatadyakan nyo. Yung ganong yabang kasi. Ang kainit na ulo. SFJ, pagka umikot ang gulong, hanapin nyo yan ha. Katayin natin. Bigyan natin romansa. Romansa. Yarap nyo sa akin. Yan yung comment ko sa group chat eh. Nakita ko kasi pinadala sa akin. Gigil na gigil ako eh. Sabi ko, pag ikot ng gulong, hanapin nyo yan. Mga SFJ, hanapin nyo yan. Intel. Dalhin nyo sa harapan ko. Ako mismo nga ano dyan. Tarantadong yan. Matatapang yung mga ganyan kasi alam nila takot kayo eh. Pagka ganyan din gobyerno natin, tingnan nyo. Tatakot kayo, martial law, tatakot kayo na ibebendalo nila, kakasuhan kayo. Kayo tatakot. No? Nanyo si Ka Eric, hindi takot. Oh, si Defensor, hindi takot. Daming kaso. Ang daming kaso ni Ka Eric eh. Tsaka ni Mike eh, no? Defensor. Tiglima yata, tiga-anim. No? Ba't ako walang kaso? Yung mga naninira dyan, yung mga batang kaso. Syempre, ikaw na may maleta. Tarantado. Kasi sabi ko, hindi na ako papiyansa. Hintay kong kasuhan ako eh. Hintay kong kasuhan ako. Kasi pagka kinasuhan ako, tapos na sila. Kasi yun yung hudyat ko eh. Sa sarili ko. Naghintay ako ng ibang klaseng hudyat na hindi yung sa akin eh. Pero pagka, isa yun sa mga dasal ko eh. The moment, Lord, pagka ko sinampa ng kaso ng mga tukmoy na to, with your permission, Lord, with your permission, sasagasaan ko na lahat yan. Tarantadong mga putang na. I don't care kung patay ako. Kaya patay ako, nasa langit ako eh. Patay kayo, sa langit kayo. O, di ba? Wala nang, imagine, pagdating doon, wala ka ng problema, wala nang taxes, wala nang wala nang mga VAT, wala nang mga matitinig na mga ganyang balita, no? Pan-stress. Our stay here in planet Earth is temporary. The higher goal is eternal life. And, ang isip dapat, yung stay mo dito sa planeta natin is, just parang transitory, no? Parang purgatorio nga eh, parang gano'n ang dating na transient lang tayo dito. And then doon tayo, may sarili tayong kondo, may sarili tayong ari-arian doon. Baka isipin mo lang, ayan na, bang! Biglang meron ka ng lupa. Hindi, ganun ba? Hindi natin alam. And I am so eager na umabot ako sa langit. If I am qualified. Sa dami ng papatayin, baka hindi ako qualified. baka mamaya sa ibaba ako qualified. Oh, anong ginagawa mo rito? Kung tayo na, pinagpapatay ko na kayo. Pinagkakatay ko na kayo Sa Luneta, di ba? May kutang gulong, bigla kayo na yung pinarusahan namin. Kinatay kayo, death row kayo, may death penalty eh. May mga... Ewan ko. Tapos nandun pa si Satanas, bakit ka nandito? Delikado ako, makukudita ako. Kaya pinaka, dyan. Pasensya na kayo, may langaw eh. Langaw, daming langaw. Mulan kasi. So, ang, temporary ang stay natin dito. Ang maganda, you aspire, you should be qualified pumasok sa Kingdom of God. Dapat yun yung ultimate objective, ultimate na reason ng o purpose ng buhay ninyo. Hindi yung ginto, hindi yung yaman, yung ari-arian. May konto na ako, may SUV ako, may milyon ako deposit. Wala yan, di mo madala lahat yan. Pag-agaw-agawan pa yan, pag-awayan yan. Na mapag-iwanan nyo. You live a simple life. That's good enough. Live a simple life na enjoy lang kayo, wag lalakpas ang isang araw na hindi kayo nagpapasalamat sa Almighty God. Pwede paggising ninyo, doon ako nagpapasalamat eh.
paggising ninyo, Lord, buhay pa ako, maraming salamat. Isa pang araw ulit binigtag. Lord, thank you para sa wisdom, sa tapang, sa lahat. Sa lahat ng binigay mo sa akin. Thank you for all the creation na na-enjoy ko. Maraming salamat. Kahit wala akong mga kondo na yan, wala akong yung mga ari-arian, no? Hindi kagaya nila na may mga paldo-paldo sila, no? Okay lang sa akin because I have you as my pinaka-treasure ko, yung relationship with God. Yun yung ang dapat, hindi yung ganyan. So, ano yun? Ang dami sanang ang daming topic eh. Sa dami confused na ako kung ano yung sasabihin sa inyo. Sa dami. Ay, may rally pala sa 28, daw. May rally daw. Multi, ek-ek na mga church, congregation, ewan ko. Ako, panonorin ko lang muna. Titingnan ko. Punta kayo kung gusto nyo, Suporta kayo sa mga pari ninyo. Tapos, ako, may tanong ako dun May tanong ako. Ano ba mga father at mga mother? Ano ba isisigaw nyo dun? Ano ba isisigaw? Baka bawal magsigaw Marcos resign. Kasi pagka bawal magsigaw ng Marcos resign, di lumalabas, rally yan ni Marcos. Wag sanang gano'n, panoorin natin, tingnan natin. Tingnan niyo yung 28 kung how it will turn out na pinakamalaki rally daw. Sige, tingnan natin. Maganda, malay mo, biglang bumaliktad na AP dahil dyan, tingnan natin. Tingnan natin. Para matapos na, tingnan natin. Peaceful rally daw So, ayan na naman tayo. Peaceful rally na naman. May mainit na naman ang ulo ng mga tao Tapos, ang ko lang doon, ano ba talaga dapat ay sigaw? Marcos resign or Marcos terminated ka? Sa akin, ang posisyon ko, Marcos terminated ka. Ina mo. May pabol pang mura. Ina mo. Marcos terminated ka, animal ka. Putang ina, ginawa mo sa bansa namin. I don't know why people, may mga tao na nagsasabi, Marcos is the greatest president. Greatest president, 25 tons na ginto, binenta. Hindi natin alam saan napunta. Yung PhilHealth, nasaan yung pera? 60 billion, ay paisole. Tapos yung sovereign wealth fund. Ang daming ginawang kalukuhan to. Nagbenta pa ng airport, nagbenta pa ng yung Kaliraya. Tapos uutang na naman yun, domestic, 1 trillion, something. More than 1 trillion, 1.19 trillion ba yung nabasa ko? Uutangin. Domestic. Wala na kasi magpahiram sa abroad. Dito na lang. Ano yung collateral mo pagka di ka makabayad? Gobyerno ng Pilipinas, ari-arian ng Pilipinas. Hanip yan, Ano yan? Unsecured loan? O may mortgage, merong security na katapat? Kasi 1 trillion may higit yun Ay, sino magpaperam? Kaya nga, napakawalang yan itong presidente natin. Napakawalang yan. Pero, ganyan talaga, too late the hero tayo. May nag-comment nga sa akin. Ang problema, Pilipino, hindi naman tumatayo. Inayaan lang Wala nga leader. walang leader Panireklamo, walang leader. Walang leader. Wala pang meeting hanggang ngayon Ilang araw na ba yung vlog ko na yun? Madam President, meetingin mo na lahat. Lahat ng leader, lahat ng basta yung tingin nyo okay, meetingin nyo na lahat, and then magtanungan na tayo. Ano ba talaga gusto na? Ano pananaw nyo? Ano pananaw mo? Kunyari, Kong Mike, ano palagay mo? Sino pa ba? General Pokis, ano palagay mo? Ayun ako. Tapos yung iba pa, Si Vic Rodriguez, di ba? Siya isa may isog mo. Ano palagay mo?
Ang tingin nyo? Naisog, tapos nun, pana, no? May pana, di ba? Pana, roar, may roar eh. May mga retired officers, di ba? Mga MUP, may mga riders. Halo-halong grupo eh. Halo-halo, sarap nun, di ba? Halo-halo, kabag-abuti natin yan eh. Kasi hindi natin alam paano diskarte eh. Na kailangan, ano lang naman to, sa akin lang naman to. Ang mahalaga, kung mag-meeting, ano ba talaga, at least yung situation, malinaw. Ano ba talaga yung nangyayari? Ano ba talaga yung bottom line ng strategic sense nila BBM et al. Silang lahat? Ano yung strategic objective nila BBM? 2028, either mag-field sila ng candidate nila, manalo sila, or ma-extend niya yung term niya, mabago nila yung constitution, or totally hindi makatakbo na Inday Sara, eliminated na mga Duterte. Take your pick kung ano, or pwedeng all of it happening. May mga nagsasabi, hindi daw may impeach ang Inday Sara eh. Sana tama kayo. Excuse me. Pagka mali kayo, paano na, din na-impeach. Tapos revolution. Yun na self-serving. Yun yung pangit sa delikadesa. Yun yung pangit sa decency, di ba? Maganda nga eh, tumayo na ngayon eh. Habang wala pa. Anyway, kung magkaalaman tayo, tingnan natin how this will unfold. Pero ang sabi sa akin ni General Panadero, Commander Panadero, SFGF, napaka-delikado na sitwasyon natin. Ano na tayo eh, parang huli na. Parang gano'n. Huli na. Won't matter. Parang gano'n, won't matter. Kasi, nakumpirma ng nakumpirma na merong in possession yung palagi mo, haka-haka lang. Nagpagupit yung isa dyan na may barbero, tapos sabi, yung pinsan niya nandoon, deliver daw ng nuclear missile sa Iran. Meron silang 3 hanggang 5 na nuclear weapon, missile. Ngayon, kaya ang lakas ng loob niya na sasagutin niya Israel. Israel kasi meron siyang tinatawag na hindi niya din na inaamin na may nuke sila, no? Pero they have that Samson option, no? Tama yan? Na anytime, pwede nilang gamitin. Either, tingin ko hindi magpapauna Israel eh. So, preemptive strike. Opinion ko lang yan, no? I don't think na sa dami ng dinaanan nila, ngayon pa sila maghihintay na knowing na may nuclear capability itong kabila. Hintay nila na gamitin laban sa kanila yung nuke. 3 hanggang 5. So, ang logical na pwedeng gawin ng leadership ng Israel, ng gobyerno, ay preemptive strike. Yun, nakakatakot. Kabahan na kayo pagka preemptive strike. So, kung maunahan niya yung Iran, hindi makaretaliate, magkakaroon ng diskurso yan sa mga allies ng Iran. I don't know kung madadama yung ibang countries na pestering Israel. Kasi kung gagawin mo na rin lang sa isa, gawin mo na rin sa lahat, no? Merong I have to go back to that. Naalala ko lang, merong prophecy sa Bible. Imagine yung Bible natin, yung Bible na 800 prophecies ba yan? Tapos na about 80% has been fulfilled. And then the remaining is
will be fulfilled hanggang sa end of days. So yung dating na false messiah o yung antichrist, etc., hanggang doon sa bumalik si Kristo, second coming. Pero merong isang prophecy, yung Damascus, no? It will be ruined. Giba siya talaga. Parang tunaw ba? So, I'll check on it again. Titingnan ko ulit. There's that prophecy na the next day, and then parang Israel will be blamed for it. Kaya mawawalan siya ng credibility o yung respeto, mawala yung respeto sa kanya na ibang bansa for doing so. So, ang interpretation ng iba is magkakaroon ng nuclear strike ang Israel dun sa Damascus. Ang tagal-tagal na nun, long-standing, oldest city. Kaya nga, nandun na siya noon pa ibain. Pag kayo nag-iba, wala na, malapit na tayo talaga sa end of days na. Doon na tayo. Now, balik tayo dun sa if the information that Iran has about 3 to 5 nuclear weapons, and they can use it anytime sa Israel. Kung kayo nasa kung kayo si Netanyahu, kung kayo yung bossing sa Israel, anong gagawin nyo? Na knowing yung kapitbahay mo may ganon. O sige, kunyari ikaw, yung kapitbahay mo, alam mo, nasandamakal yung may mga baril yung kapitbahay mo, mga hostile sa inyo ever since. Anong gagawin mo? Unahan mo, di ba? Or kundi kaya gagawat ka authority, in this case, UN, wala naman. Yung US, ang dyan uunahan mo. Unahan mo. Yun yung logical Parang di magamit yung nuclear weapon laban sa tao mo. Remember, kung ang reason para sa preemptive strike is it's a matter of survival. Ayaw mo yung tao mo mabanatan So gusto mo, unahan mo yung kalaban mo. Lagi naman ganun, di ba? Ayaw mo na matira, kaya unahan mo. So, if that happens, whether makaretaliate yung Iran or hindi, won't matter. Ang doon is yung reaction nung iba, nung Sputnik gang. Pagka, reaction ng China, ng Russia, ng North Korea, ng Turkey, di ba? Umalis na yung Turkey sa NATO. So, sympathetic na sila sa Sputnik gang. So, wala delikado. So, doon na tayo, tayo doon sa satellite view, no? Not only the Philippines, no? Kasi tayo masyado nakaganyan tayo sa Philippines na Ang nangyayari sa labas, di natin na-appreciate. So, dapat ma-appreciate din natin yung nangyayari kasi baka mabigla kayo. No? So, pagka nangyari yon, puputok yan, and then, hindi na may iwasan yung nuclear war. Doon pupunta. So, may involve ang Amerika, definitely. Lahat yan. Lahat, mahihila sila. Patayan talaga yan. Now, yung US, nagwi-withdraw ng mga tropa sa NATO. No, nagwi-withdraw. And then, ang masama dyan, pinapasak niya sa Asia. Siyempre, kasama dyan yung EDCA. Ang alam ko sa Constitution natin, nakalagay, nuclear free tayo. So, kayong mga opisyal ng gobyerno, kung tatanga-tanga kayo o pinapayagan ninyo na magkaroon dyan ng nuclear weapons na nakaloob lang sa mga bomber nila o whatever, punsa nga. Magnet kasi, magnet.
Whether may nuclear weapons dyan o wala actually, won't matter na. Basta hostile na environment, ako man yung China, iniisip ko, it is safe to assume na may nuclear weapon dyan sa Pilipinas. Tama, no? May nuclear weapon dyan sa Pilipinas. At kung ako, ang mga general, buti na lang, hindi ako general ng China, o kaya yung may mga matitindi dyan mag-advise, mag-isip, baka mamaya sabihin na, posing, unahan na natin. 1.4 billion tayo. Madali mag-explain. Unahan na natin. Kasi pagka ganon, baka sila mag-preemptive strike. Na kahit sinasabi nila yung policy nila, they will be the second want to use the weapon. They will respond. No? Hindi sila preemptive strike. Respond lang sila. Ang hindi naintindihan ng iba nating mga kababayan at ng ating mga leader, akala nila ganon-ganon lang. No? A strike sa mga bases natin based on mga disaster models base dun sa sinabi ni General Panadero, no? About 40 million Filipinos will die. Patay. Out of the 65 million, more or less, 60 to 65 million in Luzon. 40 million, 65 million. 60 million, 60. Luzon, 40 million. Handa ba tayo na pumasok sa ganon? Ang AAP natin nagsasabi lalaban sila, world class, 30 days sila lalaban. Pagkataas ang problema nyo na yan. Patay na kami, pagkataas ng 30 days. No? Tayo na nga. Ba't kayo lalaban? Dapat ang tirada natin, pinaprepare yung mga tao natin. Food security, defense natin, mga barangay, down to the barangay level. Hindi, masyado kayo secret, masyado kayong mga interoperability, mga banat ninyo, mga high polluting kayo, technology. Tama na, may baril at saka may baril at content training yung mga barangay level natin, mga tao natin, kahit senior, bata, pwedeng depensahan yung sarili na, babae, babae, lalaki, bakla, tomboy, pwedeng magdepensa, buong barangay. Isipin mo sa barangay, 1,000. Kunyari, katao. Nagawa nyo na parang 100 man lang doon, ready. Tapos sila na magbahala mag-train doon sa iba sa barangay. Sayang yung oras talaga eh. Tapos tayo, forma tayo, lalabanan natin yan. Sipin mo isang bagsak eh, kung gano'n yung warfare ngayon. No? Kung preemptive nuclear strike o whatever, tactical strike eh. 40M, marami yun. Sobrang dami nun. You don't know what hit you. Plus the repercussion kung may fallout. Kaya mahirap yung papasukin natin. Sana hindi tayo umabot dyan. Kasi yan yung sinasabi ko na isa pang option ni Marcos. Diba 3 sabi ko? Isa, good governance, the only way out. Pangalawa, martial law. Martial law, tatayo ako, sasabihin ko, undeclared yung martial law mo. Kami nagde-declare ng martial law. Tignan mo yung martial law ng taong bayan. Ang ina nyo. We will put you all under arrest. Ang ina nyo. Never before done in history. That's why ako kating-kate ko gawin eh. Para to make a statement, no? Para yung mga future Pilipinos makita kung paano tayo tumayo. Tatapang-tapangan lang naman yung mga nandyan eh. Ang ano nga kasi, puta lagis eh. Ba't kasi naghihintayan tayo? Yun yung andun. Ba't naghihintayan tayo? Walang tumatayo. Ewan ko ba? Sobrang respeto ba? Ganon? Delikadesa? Sobrang protocol bound? Kaya nga nagsasalita ako na
magkita-kita, mag-usap-usap na. And then i-trash out. Ano ba talaga gusto natin mangyari? Kasi abutan tayo nitong abutan tayo nito pagka pumutok yan China na yan. Ang US, no? Pagka pumutok yan, wala na. And Marcos will still be president. Tuwa lang niya, no? Mag-abroad lang siya eh. Alis lang siya. And he will rule. Parang Osmeña nun, di ba? Nasa abroad lang sila. Tapos nung I shall return ni MacArthur, yan, bumalik na rin sila. So, think about it. 40 million. It's a possibility and it's a, according to General Panadero, based on simulations, no, yung 40 million na lumalabas, ang dedo out of 65 million. All in Luzon. Imagine that, ano? Kahit nga 10M lang eh. Kahit nga 1M lang eh. 40M. Mababawasan yung mga botante niyan. Mababawasan na yan. Paano yung 2028? Uy, nako. Baka mawala yung 32 million mawala. Maging 10 million na lang ang matira. Diyos ko. Kung 10 million yan, may talo. Nagagawa ko being sarcastic about it kasi ba't kasi kayo nakatingin sa 2028 eh? Tignan niyo ngayon, 2026, because ngayon a lot of things are unfolding and then happening in a quick pace. Baka bukas magising kayo, may gera na, nagbanata na, and then World War III na. Tapos ang iniisip pa rin natin, peaceful rally, prayer rally. Sabi ni BBM we will be pulled into a war. Talagang we will have to go to war with China pagka ganyan na. Lalo na kung yung Taiwan na story and all that. Nakakainis. And isipin mo, they get away with it and then tayo, we die. We die fighting. So bakit hintayin ko yun, ano? So yun sinasabi ko sa inyo mga kababayan, ano? Individual responsibility. Ano yung pwede niyong gawin bilang isang Pilipino, bilang isang head or member of family na paglalaban ninyo ay hindi isang politiko, hindi mga politiko, hindi mga hindi kami, hindi ako, mga leader, hindi ako. Pero ang paglalaban nyo, pamilya nyo. Yung klaro. Paglalaban ko yung pamilya ko kasi ayoko ng mga nangyayari ngayon. Mas solid yon. Yung tatayo kayo, paglaban yung pamilya nyo. Hindi kayo mawawala sa focus kasi kahit mapawisan kayo, umantot kayo, mapagod kayo, magutom kayo, ang lagi nyo isipin, I'm doing this for my family. And that gives you the energy to continue on. Kasi noble yung ginagawa nyo eh. Kaya nga, hirap isipin nun, umabot tayo doon sa nuclear war, doon naman papunta lahat eh. Kaya nakakatakot. Kaya okay, mawawala ng ng pagtawag sa Panginoon, Pray lang ng divine intervention kung ano mangyayari. Ano mo wala ka sa loob, no? Ito yung pinakamalit naming adult, si Heidi. Kaya Heidi, tago siya ng tago. Hindi mo malaman kung nasaan na siya. Pagka tinawag mo, kakain yun. Ano siya? Yan. So, yung rally, tapos na tayo doon, yung ko kayong takutin ng gusto kasi katakot naman talaga eh. Doon tayo papunta. Pagka pumutok yung Israel-Iran na magpindutan sila,
definitely yan, mag-escalate na yan. Apektado tayo because of the bases. At naglalagay pa ng tropa dito. Ang sa akin, kailangan ma-ascertain natin, meron ba yung nuclear weapon dyan? Because sa constitution natin, we are a nuclear-free country. Ha? Kung gusto nyo gumamit kayo ng nuclear weapons, doon nyo lagay sa mga submarine nyo, dyan lang kayo. Pero wag dito sa lupa namin. Delikado. Para bang, hindi nga tayo ay, manganganak na si ano. Shh, uy. Sino to? Ivory. Si Ivory ka, malala. Bukas may anak na to. Nagkakayod na eh. Good girl, good girl. Pito. Halika, up. Ivory, up. Bigat na siya. Ang ano dyan, kailangan tayuan nyo na, mga kababayan. Tayuan na natin. Para hindi tayo abutan ng mga ano. Pagdasalan nyo, tatayo tayo, hindi. Basta yun yung ano, given, ano. Sa global perspective, satellite view, yun ang nangyayari, matulin siya. Very volatile yung situation. Magkanaan ng Israel at saka mag-anuhan ba? Magpintutan sila. Parang may nuclear capability. Mas marami. May 100 yata yung ano, Israel eh. Ayaw niya declare. So, i-further ko, no? Yung thinking process. Kung gagamit ang Israel, preemptively, it's not as a response. Beleaguered yung country mo, napaligiran na, may history kayo na simula 1948, binibira kayo. And year after, sa preservation, mukhang mawala ng kuryente Preservation ng ano. Pagka nawala ng kuryente, mag-ano na ako, ano? Mag-off na ako. Kahit di ako magpaalam sa inyo. Magkakaroon ng, yung preservation ng survival ng kanyang country. So talagang mas nandun nakatimbang, mas matimbang na banatan niya, una, yung Iran. Which has about 3 to 5 na nuclear warheads. As based sa mga report ng Intel. No? So, preemptive, hindi reactive. No? Yun yung ano. Pagka bumanat yon, ito, kung magamit niya o hindi, immaterial na. Ang titignan doon is yung response ng mga Sputnik Gang, China, etc. So, ang Amerika, nagpo-pull out ng mga tropa, equipment sa NATO, kasi nag-stand na siya na nasabi na niya, wala na yan NATO, ganun. Magkokalaps na yung NATO eh. Dadali niya dito sa atin, at saka dun sa island chain, yung parang nag-build up siya ng capability. So, siyam na bases tayo. Meron yan, tropa, nilalagyan ng tropa. At saka ng question mark kung merong mga missile na tututok sa China. So, from the point of view ng China naman, ba't ako magpapauna? 1.4 billion o 1 billion na mga tao. Pagka may binanatan nyo, ganun din. Mas maganda, banatan niya tayo, unahan niya tayo, 30 million, 40 million yung atin, mawala. Kesa naman ilang daang milyon yung kanila mawala. Unahan. Samahan ng ano, di ba? Ang sama, isipin. Ano lang yan panay exercise, mental exercise. Baka magpanik kayo, matakot kayo, hindi kayo makatulog, baka atakin pa kayo. Ano lang yan? Parang mental exercise. And if you do that mental exercise kasi, it will lead you to be more circumspect, open kayo to decide what to do. Kasi pag given yung ganyan nangyayari, ganyan ang pwedeng mangyari, dapat naghahanda tayo, di ba? Naghahanda tayo down to the family level, down barangay level, family level. Para mabulaga. Ano yung food security natin, ano yung
ating capability, depensahan yung sarili natin kasi AFP natin, patayan after 30 days. Yun sila na rin nagsabi, naamin nila eh. They can fight until 30 days, hold the line until help comes. Will help come? Yun ang tanong. So, ang lakas-lakas ang loob lumaban, yung pala hanggang 30 days lang. And then, asahan nyo yung mga reservists, asahan nyo yung mga tao. Hindi nyo hinanda. Yun yung problema sa, pangit yun eh. Gagamitin tayo. Ayoko ng ganun eh, na deal. Gagamitin tayo, in-expect na tutulong tayo, pero hindi tayo hinanda. Di ba shabby yung ganun? Sila handa, may mga gamit sila kompleto. Ginastusan nila yung sarili nila, pero yung mga reservists, hindi nila ginastusan. Bahala kayo sa buhay nyo. Ilan lang ba yung ready reserves natin? 1 point something million, 1.5 million. Standby reserves, ang mga ganun ba? 500,000. So, it would have been better kung a few years back, kung napag-isipan yan, kung nandyan ako, I would have said na back before the fighter, before the submarines, before the frigates, strengthen the manpower base, the reservists. You're talking of 50 million Filipinos. Isang pistol, isang mahaba. And one extra probably. Lahat ng pala. Ready. Pwede maging sniper. Turuan nyo paano maging sniper. Engage the enemy na malayuan. Half a kilometer away. 800 meters. Depende sa baril eh. Kung M16, 200 meters away, malayo-layo, makakatakbo na kayo. Engage the enemy. Just produce casualties. Hit and run. Snipe mong ganyan, meron kayong kunyari, mga 10, no? Snipe lang ng snipe. 12, kunyari, 14, isang seksyon, banatan, snipe, sabay-sabay, pick target. Kunya, may bagsak agad dun na 14. Pagka you take a second shot, 28. And then, bye-bye, alis na. Hanip yun, maganda, di ba? Mahirap yung wala, hindi handa yung natin. Wala para yung mga magagaling kasi. Para magagaling kaya. Hindi tayo handa. Kahit nga sa food security, hindi tayo handa eh. Kahit nga yung mga escape plan, wala eh. Kahit nga yung mga designated high ground, wala eh. Dapat bawat barangay, bawat area, bawat syudad o whatever na village ng Pilipinas, alam nyo na kung saan kayo pupunta. Maganda eh. Doon kayo, magkakasama na kayo kasi magkakapit-bahay kayo, magkakakilala kayo eh. You protect each other. So, sama-sama kunyari, Mount Tralala, o ganun, o kaya ganito, Hill 105, Hill 103, yung ganun ba, may high ground kayo. Kung kundi kayo, mga Mount Banahaw, ang pinakamalaga dyan, makapunta kayo dun dito sa South parte, dito sa Luzon, sa Quezon area, Kahit nga sa Rizal area, makakonekta naman Sierra Madre na, di ba? Makakonekta na yan eh. Ganda na yung laruan. Tapos letter U naman yan, Cordillera, tapos mag-U-shot din Cagayan, di ba? Sierra Madre. Excuse me, yung papunta naman norte, nandyan yung Arayat, pero makukuyog kayo dun eh. Hindi ka guys sa Cordillera. Malaking playground. Mula Ilocos all the way down eh. Mahaba. Hindi ka makukuyog doon. Tsaka nandyan yung highest peak, Pulag. Maraming tubig, maraming kuweba, maraming pagkain. So, survival, mas madali dyan sa Cordillera. Kung sa Luzon, Mindanao naman, nandiyan yung mga bulubundukin din. Actually, buong Pilipinas, puno ng bundok. Pati Visayas niya ay bundok. Kaya basta tandaan niyo, high ground lagi. So, nakikita nyo kasi yung nasa baba eh.
Lalo na kung meron kayong mga, ano ba, equipment. Pero hindi tayo handa, yun yung punto. Hindi tayo handa. So, habang iniisip ng mga Pilipino kung paano papalitan ng gobyerno, paano magre-reboot tayo, ganun tayo sa Pilipinas, no? Paano matatapos yung bendalo na yan, yung mga nakawan na yan, yung mga maleta na yan. Na hindi naman tayo magkasundo-sundo. Paano ito matapos? Kanya-kanya eh. Meanwhile, the longer we are able to get our acts together, the more difficult it will be for us, and probably more people will die because we're not ready. We're not ready. The Marcos administration is so stupid, walang paki eh. Meron sila, party-party sila, enjoy-enjoy, biyahe-biyahe, pero nakaw-nakaw. Tapos nun, pagtakpan yung mga investigasyon. Wala sa kanila yung magkagera tayo, magkagera bigla, may involved tayo. Except, putang, sila nga naglagay ng basis eh, Diyos ko. Pinayakan pa yun. Kaya nga, ano natin eh. The longer now we are able to unite as a people, defend our democracy, take back democracy, take back our freedom, and put everything na on hold o kaya i-reboot natin. Isa yun sa agenda, preparing for survival. Not to fight but to survive. The next president, dapat isa yan sa ano nyo. Kaya sinasabi ko iniisip natin, punta tayo ng Singapore. Yun yung benchmark natin, Singapore. Or any other country in Europe, kung gusto ninyo. Ano tayo, kunyari, 50 years, 100 years. Talagang hindi yung 20, 25, 10 years, hindi. Yun yung mga phases. Okay, na suggestion ko, i-face mo ng i-layout nyo na. Kung di man mababago yung Constitution, kung 6-year term ang presidente, i-face na natin ng 6 years na phases. So, 6 times 10 years, 60 years. 6 times 10 presidents, no? 6 times 6 times. Kung 20, 120 na eh. So, mathematics. Saan tayo? 6, 60, 30, at 10, 5, 15. 6 times 15. 6 times 6, 30, 60. Yan na. 96, 16 na presidents. Imagine, no? 16 phases yun, no? So, yung unang 6 na taon, Inday Sara yun, kunyari. Nanalo siya. Yung 2 taon yan, 2026-20. Reboot tayo. Ayusin natin. So, interim si Inday Sara. I'm looking at it from the perspective ng Constitution, ano? Ngayon, ibang ballgame ito pagka pinunit yung Constitution natin. Puta na gulo nun. Magulo. I would go as far as magkaroon ng civil-military junta, pero Inday Sara ang chairman ng junta. Not anyone else. Because we have to respect, again, yung thinking process. Kahit ako payag sa civil-military junta, payag na ako ngayon. Pero transitory lang siya, 2 taon. Linisin ng 2 taon. And then mag-hold the elections. Level na yung playing field. Yung sinong gustong tumakbong presidente, fine. So hopefully maayos yan. So meron pang 1 year na kung sino may tatakbong presidente, mag-seminar kayo. Graduate kayo, 6 na buwan, etc. I-plucky kayo. Ibig sabihin, contender ka, lahat kayo. Sama-sama kayo, magkaklase kayo, batch A, batch B, batch C, para pag-usapan na
nation building, food security, nuclear war, ganun ba, zombie land, mga pati zombie, no? Mga pandemic, global plague, end of day scenario, yung mga ganon. Lahat yun, tinuturo sa inyo. Such that, kunyari, may gumraduate dyan ng mga 50, 100 in span of one year. So, meron kang, kunyari, kahit 3 months lang, okay na. Kasi, 3 months na serious ka, straight ka, no? 3 months. Very, yung module, iba-ibang speaker mo dyan, magagaling na tao talaga. From the academe natin, tsaka from the experienced people, magsalita dyan, yung pagiging visionary hindi yun inborn, yung pagiging visionary. Ewan ko hindi, baliktad. Yung magiging visionary, yung visionary ka, God-given talent yon. Pero pwedeng ituro sa iba, no? So, how can a person become a willing leader, willing president once you can impart to him how to become a visionary? May technique. Simple lang nga yun eh. Isipin mo lang what's good for your people. Visionary ka dun. Isipin mo lang yun. What's good for it. You know, nung kami nga ni Bob De La Rhea, 3rd year kami, kadete, colors kami, no? Tapos sinasabi, magiging cadet captain kami. Kaming kwentuhan. Yung bulahan namin dalawa, magmista. Sabi ko, Bok, huwag mo naisipin yung ranko-ranko. Parang disente pa ako nun, di ba? No? Ang miniisip yung mga posisyon-posisyon. Dadating yan, kaloob ng langit yan, yun ba? Alam niyo, sabi sa akin ni Bob, which is tama eh. Bok, wag nang ganyan keme-keme. May point, di ba? Wag nang keme-keme. Ang ano dyan, handa ka dapat. Kung bigla binigay sa'yo at doon ka pa lang gagawa, ay putya. Adi kawawa yung kadete, yung cadet corps. May point, di ba? Sabi ko, I pondered about it and then naisip ko, tama eh. Wala namang mawala kung paghandaan natin, kung di dumating at binigay sa iba, o they take you, ibigay ko yung pinagandaan, ito yung journal ko. Bigay ko sa iyo, take it for whatever is worth. Take it with a grain of salt, o ganun ba. Pero pagka ginawa, just like in vlogging now, I'm vlogging. Gusto nyo, kung nakikinig yung mga ibang may ambition dyan, mga leader, etc., may napipick up kayo, then okay lang. Gamitin nyo, gawin nyo, kahit hindi nanggaling sa akin, sa inyo na nanggaling, sabihin nyo, i-claim nyo, kayo yung author, kayo yung may idea, wala sa akin yon. Why? Because ang malaga, nagawa. At ang nakinabang, yung tao. Yung intended na audience. Yung intended na makinabang. Kahit nga, sabihin nyo, ay, idea ko yan yung sabihin nila, ito, kaya ganito gusto ko. Inari na nila yung concept, etc. Okay lang sa akin yon. Kayo na magpasikat kung gusto niyo. Pero ang punto doon, marirealize ng mga kababayan natin yung gusto natin na mangyari. Now, yung kay kaya nga binuksan ko yung diary ko, nagsimula ako day 1, day 2, day 3, day 4. As early as first sem, ng 3rd year kami, first sem, susulat na ako. Usapan namin. Pati nga yung ka-roommate namin si Cadet Laksa at saka si Romy Taginod. Yan. Mga class 82. Roommate namin sa colors, no. National tsaka PMA colors, kami color guard. No? Kasama kami 4 sa isang. As yan, napag-usapan namin. Ano yung mga naging mistake ng upper class mula noon hanggang sa Kaya nga, when we were appointed really as the regimental staff, o kaya the brigade now, ang tawag nila, ready kami. Alam namin yung gagawin. Kaya nga,
imagine yung transferring of barracks na simula nung inabutan ko yan ng class 80, 81, 82. No? Naabot yan ng 7-6 na araw eh. Para na mag-transfer ng barracks. Sabi ko nga eh, PMA, PIMA, PIMA, Pucha, the premier military institution in Asia. PIMA, PMA, pucha na. Transferring of barracks 7 araw. From these halls will come. From these halls will come out the not generous, no. Ang pucha, sipin mo nga naman, PMA pinanggalingan ng mga pinakamagagaling na mga general. Pucha. Transferring of barracks 7 araw. Naklato ko ayan. And we prove something there. No? And we take pride in it. I take pride in it. Transferring of barracks 1 day. Sa class 83. Sa Matikas class 83. 1 day. I take pride in that. Simple. Identify mo yung problem eh. Kasi traffic eh. Sipin ba yung hagdanan mo na mga let's say 3 metro na yung, hindi walang 3 metro yun. 2 metro lang yung hagdanan siguro. Sa lubungan doon, no, yung banks, dala-dala yung banks, yung problema na yung traffic eh. Kaya kita mong haba ng pila hanggang 3rd floor, haba ng pila. Pucha, ubos yung oras. Simple lang ginawa namin doon eh. Unang oras na from 8 to 9, 9 to 10, 10 to 11, 11 to 12. 4 na oras. Sa unang oras, ang maglilipat, 2 lang. Walang traffic, 2 lang. Ganun sila. Tapos nun, 9 to 10, 2 ulit. Samantalang yung una, kunyari, Alpha, Hawk. Lipat sila. Pak. Yung hindi ko pa na ikwento nga. Nasa mga vlog yan. Hindi ko na ikwento. Kunyari, ang lilipat, Alpha, saka Hawk. Ang overall commander doon, in charge. Not really the council of commanders eh. Subordinate yon dun sa brigade staff ko. Kasi kung Alpha yung staff, si Robin Asperilla, and then Hawk, si Bob De La Rea, yung dalawa mamanduhan nila. Dun sa barracks mismo. Ganon. Alam nila yung buong plano eh. Napag-usapan namin sa brigade eh. So, mando sila doon. Yun ang secret weapon ko noon eh. Nandun yung brigade staff ko. On the line. Nasa ground. Na ginagawa nila. Kaya, 1 oras tapos. Tapos nun, tawag lang. Wala pang mga radyo-radyo nun eh. Kami, wala pa. Jurassic pa. Telepono lang. Pupunta lang sa cadet in charge of quarters. Cadet sisigo sir ha, paggamit. Tapos, hello. Tapos lang kami, okay na kami. Sige. Yung naman, Bravo, Gold. Lipat. Yung Bravo, si Blue, Asul. Yung Gold, si Silva, Bong Silva. Boom, sila yung kaya nila magdesisyon. Kahit hindi na umabot sa akin yung nasabi ko sa mga bata, sa mga kasama ko, mista ko, Bok, kung wala ako at kinakailangan desisyonan, isipin nyo lang, yan, sinasabi ko sa SFG yan, sa SFGF, kung wala ako at kinakailangan ninyong desisyonan ng isang bagay, isipin nyo, ako kung paano ko dedesisyonan ang isang problema and then decide. Pag kayo natatakot na magagalit ako sa inyo, hindi. Ang magagalit ako sa inyo, nag-decide kayo, may nangyari, hindi nyo ko ininformahan pagkatapos. So that hindi ako mabubulaga at may nangyaring ganon, tapos nun, wala, biglang bubulagain ako. Ganito, ganito ginawa ni ganyan. Hindi. Hindi ko alam.
tawagan ko pa. Pero kunyari, on the spur of the moment, for example, alam to di ano, ni Viper 6. Alam ni Viper 6. Nagbigay lang ako parameters. Desisyonan mo, ikaw nandyan eh. O, ganon. Binanatan yun. Binanatan yung drone, no? Po siya, bagsak yung drone eh. O, nagbigay ako parameter lang eh, na ano, mali yun eh. Violation of the ano na yun eh, ng privacy ng mga tao eh. Privacy ni Duterte na yun eh. Dapat nagdemanda na sila nun. Nagdemanda sila. Will not hold in court kahit demanda nila. Iko, pagka ganun eh, upakan nyo. Ngayon, ang standing order ko sana, pagka kinakailangan desisyonan yung humiwalay ang Mindanao, hiwalay kayo. May mangyari sa akin, wala ako dyan. Desisyonan nyo. You separate Mindanao kung kinakailangan. Ganun. That's why, iba yung commander eh. Iba yung commander. May ano kagad eh. Merong, ganun, may desisyon kagad. Madam President, ganun ng ano. Iba yung sa politics, no? Iba yung sa military mindset eh. I know you're a colonel. Excuse me. You're a colonel sa reserve force. But sa amin kasi sa mga MUP, we've been in tough situations, life-threatening situations that we have to decide kung mabubuhay yung tao o hindi. Mahirap mag-decide ng ganon. Mabubuhay ba yung tao ko hindi. Excuse me. Lalo na kung nakakainuman mo, nakakasama mo, kilala mo, pati misis. Kung kayo mag-isip ng masama. Kadala mo yung mga anak, ganon. They're fond of you, idol ka nila. Tapos nun eh, you will have to decide na mamamatay yung tao. Hindi. Kaya nga, iba yung iniisip ng commander, yung tao. That's why, Madam President, it has to be felt by the people on the ground that they have a commander. Willing to sacrifice, willing to lead, willing to become a commander-in-chief. Making decisions, hard, sound, timely decision. Kung i-consider mo, Madam President, yung sitwasyon natin ngayon, given yung nakikita lang natin ngayon sa Pilipinas, may oras pa hanggang 2028. Ganun yung dating nyo eh. Ganyan yung sense of urgency nyo. Mala. Abot pa tayo 2028, di ba? Maranasan ng mga Pilipino hanggang sa dulo. Ano yung dulo? 2020. Na rebound ng Pilipino, gagantay Pilipino. 2028, boto. Ayaw ko isipin nyo eh. Hindi naabot tayo ng 2028. Not because ayaw ng Pilipino. Hindi. Dapat ang isip is yung ngayon, ilagay nyo ngayon yung global perspective, satellite view. Na kailangan tumayo tayo. Because baka hindi natin up in 2020. Kaya handa. If the issue here is that we're not prepared to come out of this, and we're not even thinking about the survival of our Filipino race. Utang ina. Magugulantang tayo,
magugulat kayo. Isang bagsak, 40 million, patay na. Tunaw. And then, what happens to sa nagsosurvive? And you have a government that doesn't even think about it, who is not aware of it, or they are aware but they do not care about it. And in fact, sila pa nga magpapasok sa atin sa ganitong bingit ng kamatayan. Dahil sa ayaw nilang matanggal. They want to preserve themselves in power. They want to continue on with the legacy, the greatest president that the Philippines ever had. Tangin na mga yan, ano? Gago eh. Kaya nga, frustrated si Commander Panadero kung bakit parang too late tayo, default tayo. Made-default tayo. Kasi nangyayari yan, anytime pwede nang pumutok yan. Mantalang tayo, pinag-usapan, rally sa June 28 na stand tayo, wala yung wala yung endgame. Wala pa yung endgame, rally lang yan. Kaya tanongin nyo, ako tanong ko anong isisigaw niya sa rally na yan? Marcos resign o Marcos terminated ka na, animal ka? Utang ina ninyo. The sooner we stand up, matitinong mga Pilipino, the sooner the leader, kung sino ka man, maraming leader, mga kababayan ay naisipan mo na tumayo na. The sooner you stand up and lead the people, the more time we will have from now until 2028 or much earlier from now until pumutok ito, global, end of days, man-made disaster. Pasok lahat Tapos, tingin ko dyan, sabit na tayo Nag-squander ng 4 years si BBM Tayo rally 4 years. AFP wala. You're part to blame here, AFP tsaka PNP. You're party to blame here because you're supposed to protect the people. Yung perspective ninyo, wala Looking the other way. Tapos, kayo, motherhood statements. Kaya nga ako, simple lang sa akin pagka nagtayuan na, saan kayo, taong bayan o ano? I have no more time for talk. Yes or no lang kayo sa akin. Otherwise, we disband you. Ganun sa akin. Kasi putang inabot na tayo ng ganito Pagka pumutok bigla yung yung war na yan, patay tayo. Kaya nyo bang panindigan yung 30-40 million na patay na Pilipino? Saan natin ililibing yun? Huhukay tayo? Ang puta rin. Kung pamilya nyo nung mayari, di iyak-iyak kayo? Kasi panay kayo, panay, ang kitid ng mga utak, panay mga hindi kayo nag-iisip na potentially mangyari. Di baling nervyusin ka na pwedeng mangyari o nag-isip-isip ka, pero at least you are preparing. That is what vision is all about. You are gifted with a vision and the intellect to add it up, ikot-ikot dito, process, microprocessor, ikot-ikot, and then appreciate. Ang wag mo ititigil lang doon. What is your solution? Courses of action. A, B, C, D, E, F, G. Gago. Plan G. Gago. At least meron kang gagawin. Kasi yung wala, di ka handa. Bulaga. Anong gagawin natin? Wala na, patay ka.
Ang problema doon, hindi ka pa mamamatay eh. Bongbong, hindi ka mamamatay. Yung tao mamamatay. Gago kayo, bongbong kayo. Tanginan, lalakas ng apong ninyo, gago kayo, mamamatay. Ginusto mong magpresidente ng Pilipinas. Kaya Madam Inday, huwag ka magkakamali. Magalit kayo kung gusto niyo magalit sa akin. Ang punto dito, buhay ng Pilipino ang pinag-uusapan eh. Hindi yung ito, kunyari, they got the title, President, Commander-in-Chief, highest paid ek-ek in the land. All the perks, libre lahat, etc. etc. You'll go down in history. Ang dami naman ng Pilipino na umiiyak. Daming namamatay. Tipin niyo yung mga estudyante magpapatay. Talagang mga nintik na yan. Bakit na nangyayari yan dito sa atin ngayon? Ngayon na nadinig yan. Kaya nga disaster response natin, bagal. Kaya nga, palpak. That's why, can you just imagine kung merong global war na parating tapos nun walang isip man lang o manhid eh. Malang pakiramdam mo, may mamamatay dyan 100,000, 1,000,000, 40 million, Diyos ko. Yun yung estimate kung nuclear, preemptive strike. Kutsa, isipin nyo yun. Highly populated man eh. Kaya nga, tapos yung chief of staff natin, nagsasabi may mga missile tayo nakatutok sa China. Diba noon, nagsalita na may mga naman tayo na, ano ba naman yan? Inviting disaster. Tumahimik na lang. Kaya nga, it shows the kind of people that we have, the kind of leaders that we have. We have incompetent leaders. Sorry we have incompetent leaders. Kaya nga, tama lang yung gastusan natin yung mga leader natin eventually. Kung gusto nyo mag-leader, pumasok kayo doon sa leadership academy natin na the best and the brightest, magturo doon. At kung ambisyon ninyo maging presidente kayo, whatever, senator, congressman, barangay captain, governor, etc. Pasok kayo doon, certified kayo. Pati yung okay ba kayo, senator na, putang na, ganon, sasalita, bendalo. Pakukulong niya, bibit-bitin niya, kukwelyohan niya. Puta ng mga salita ng mga senator na ganyan, Mga balasubos ang mga utak ng pagsasampalin dapat yung mga yan eh. Sa totoo lang sa akin, tangina, so what kung senator kayo, tangina nyo, you fail miserably. You are incompetent, mga animal. We're paying you and you are incompetent. Ang yayabang nyo, nung eleksyon, ang babait nyo eh. Nung nakuha nyo na yung poder, ang yayabang nyo. Buti pa si Robin, matino eh. Walang hangin eh. Hindi, ma-air si Robin eh. Marespeto pa sa mga tao eh. Iba nga, nakita mo, nagbago eh. Kaya nga, sa totoo lang sa akin, mga kababayan, ang inaano ko nga bata pa lang makita nyo na kung sino yung mga potential dyan. Mga bata pa lang 5 years old, mga ganun. 2 years old nga, makita mo na may potential tong bata to, matalino. And then subaybayan natin. So titingnan natin. There's got to be that, siguro yung natin, yung mga intel agencies, yung intel agency natin. Titingnan niya, ito potential to, pwedeng maging presidente ito eventually. So titingnan, binabantayan ba? How the child is Pero pagka the moment nakita yung character, question mark, wala na. Delete, gano'n na yan. Na kailangan yung malagad yung character ng isang tao. Gagawin mong presidente one day, gagastusan natin yung tao. Padala pa natin kung saan university yan. Paikutin natin sa mundo. Kasi ini-sponsor natin, okay lang gastusan natin kasi future president natin. Imagine if you have 1,000 na ganyan, lahat potential. Sarap nun, Kahit sino, kahit magkamali ka yung criteria mo, solid, no? May character, matalino, may humility, may takot sa Diyos. Yung mga ganun bang style. And we can think about it, yung
pagka nandun na tayo sa detalye, sa akin, ganun ang ano ko eh. May criteria, presidente, senator, congressman, mga ganun ba? Lalo na national position. May mga hinahanap tayo. Kaya bata pa lang, ma-identify na. Pagka lakpak ka doon sa isang criteria, wag na. Hindi ka na namin ano yun. Mag-retire ka na lang. Pero pag nakita namin, kompleto ka. Patay na ako, umaandar pa yun. Institutionalized lang. Yun ang mahalaga. Doon nagka-failure si FPRRD. Tama yung ginagawa ni Duterte. Ang problema, hindi na institutionalize. Kuha niyo ako, hindi naging matic. Kasi nung natanggal na siya, nung wala na siya, retire na, tapos na yung term niya, 6 years, bumalik ang mga kurap eh. Nung nandyan siya, takot eh. Takot mamatay, takot na dukutin, yung ganun ba? Kasi may reputasyon. Nag-alang-alang ang Pangulong Duterte sa reputasyon niya. Kaya walang talent, walang nakawan, minimize, bumaba. Nag-coil spring. Nung nawala siya, nagkaroon na isang leader na kurakot, nagsubaybayin muna sila kung okay. Magnanakaw pala. Pumutyang na. Boom, lahat sila nakaw. Yan eh. Yung mismong presidente ng urap eh. Ay, nako. Kaya nga ang sigaw, anong sigaw sa tingin nyo? Marcos resign? Marcos terminated? O walang sisigaw ng Marcos resign? Hindi, alam na. Tingnan natin kung ano yung magiging ano niyan. Kaya nga, mentras tayo nagtatagal sa posisyon natin na tayuan to, mga kababayan. Wala kasing leader eh. Mentras walang leader. Excuse me, mas nahirapan tayo. Matagalan tayo. Mentras natagalan tayo, palapit na rin ng palapit doon sa realidad na maaari talaga magkaroon ng nuclear war. Ang mas critical doon, palapit tayo ng palapit sa mga problema o sitwasyon na pwedeng mangyari sa bansa natin. And it's global, hindi tayo handa. Maraming magugutom. Magkakaroon ng famine, di ba? Drought. Wala magtatanim kasi nasa gera lahat ng tao eh. Takot lahat. Hindi kaya magkakaroon ng mga plague kasama. Sabi nga yung Port Horseman, daming patay eh. Kalahati ng mundo kinuha niya eh. 4 billion yon out of 8 billion. Imagine that, kalahati. Tayo nga eh, 100 million tayo. Isipin mo. Ay, nako. We're not ready. Really. And the government is not preparing. Have you heard may mga Kasi dapat ngayon, may designated na in the event na ganito, pak. Event na ganito, pak. Senaryo, ganun. Madidinig mo nga yung mga earthquake drill, pero hindi naman seryoso ng mga tao. We're not ready. Food security, defense, everything We're not ready. That's why, kayo, mga kababayan, you can start preparations if the national and the government is not preparing. Kayo, you prepare. Kung kaya niyong magkaroon ng armas, kahit yung pistol man lang o shotgun o kaya mahaba, apply kayo. Pumasa kayo sa LTOP, meron kayong armas, pambahay. Pandepensa. In the event na magkaroon ng gulo-gulo, meron kayong gamit. Hindi kaya may samurai kayo, meron kayong anything na kung saan parte ng bahay na kung meron mga pasukin kayo, may pandepensa kayo. And then kung meron kayong mga lupa,
you start na magtanim na kayo. Anything na pakikinabangan. Root crops, no? Kasi yung root crop, pagka nandyan na yung root crop, natanim mo na, hindi mo inani, tubo lang naman ang tubo yan eh, kada season. Pagka wala yan, patayan. Pero nandun yung ugat, no? Magkakaroon yan ng konting down-down, yun. Pero pagka rainy season, ayan na, kakalat na naman. Maglalaman na naman. Pagkain para sa mga daga, hayop, mga ganon, saka sa mga pwede nyong hukayin eventually. Mga shrubs o kaya kunyari kape, tanim yung kape, day after may kape kayo. Yung bunga, di ba? Hindi kaya, i-roast nyo, etc. Sa Google naman lahat yung ano niya. O kaya yung mga prutas, grafted ay tanim nyo, 3 years lang, meron na kalamansi, mga ganon, mga punong kahoy. Dragon fruit, tanim kayo, mapapakinabangan yun. Tapos, ano pa siya, pandepensa. Kasi dragon fruit, tinik eh. No? Unless nagamitan kayo ng flamethrower, tangke, mga terrain, gamitin nyo yung terrain, marami pwede kayong gawin, actually, na pandepensa. Underground, no? Kung may lupa kayo, sa malayo, might as well simulan nyo on your own preparation, because you cannot wait for government, because government is not thinking of it. That's a problem. Na kunyari umikot ang gulong, pag ikot ng gulong, pwede nating pagtuunan pansin yan. If I find myself in government, if I land in government, if I get invited in government, I'll think, titignan ko kung ano yung pros and cons, ano. Kung wala kasing, kung di revolutionary government, never mind eh. Babalik tayo doon sa dati pa rin. Cycle lang yan eh. Substitution lang tayo, the same. Hindi mo maayos yung graft and corruption, we will continue to produce corrupt politicians, corrupt Filipinos, walang morals, walang ano. So dapat talaga yan, i-reboot natin lahat. Kaya ako, reboot talaga yung akin. But, hindi yung, mga kababayan, dangerous yung reboot, hindi natin alam yung sasabihin natin reboot, pero hindi natin alam kung saan sisimulan. Kaya ako binablog sa inyo para may idea tayo, ano yung unahin natin? Ano yung dapat gawin? At least aware kayo. At kung wala man ako, kunyari patay na ako, at least meron sa inyo nakakaalam. O yung sinasabi ni Cap, o yung sinasabi ni ni King, it makes sense. At least may pipick up, and then kahit politiko nga ngayon nakikinig kunyari sa akin, then mapipick up ninyo, and then pwedeng gawin eventually. Like, sa totoo lang, wala kayo nadinig na bawat Pilipino mayaman, wala kayo nadinig na gano'n, no? Na at a certain age, yung sa totoo nga lang, yung Declaration number 8, na in-interview ako na DIY KKB, 2 years na ba yun? Ago? More than a year ago, no? Almost 2 years ago. Interview, 10 oras yun eh. Nag-live si DIY KKB. Yung Declaration 8, ang iniisip ko noon, yung taxes, after paying kunyari, kasi tingnan nyo, sumusweldo kayo, tatax kayo kunyari ng mga 10,000 a month, no? Kasi 30%, no? Sweldo ka ng mga 30,000, so easily 30,000, 30%, 10,000 a month, 120,000. Dapat doon yung dapat doon yung 13th month pay, di ba? 120,000, multiply mo ng 10 years, 1.2 million. 20 years, 2.4 million. Imagine, sa buong buhay mo, hindi ka makaisip na makahawak ka ng 2.5 million. You spend 20 years, nagbabayad ka. Kung inipo mo, yun na lang 2.4 million. 2.5 yun kasama yung mga yung almost pati yung 13th month pay, 2.5 yun may get. So, imagine that. Tapos, wala lang.
Pero kunyari gawin natin na ibalik ng gobyerno. Ibalik ng gobyerno. Not ng binayad mo. O ngayon, problemado ang gobyerno. Kaya nga dapat yung may pressure na ganon kasi nga yung walang pakundangang gastos kaliwa kanan na hindi iniisip na ibabalik sa tao eh. Mga gago itong mga animal na nasa posisyon eh. Dapat ang isip, hiniram lang natin. Kasi kayod yung tao. Araro. Trabaho. Iba dyan eh. Kahit magkuskus ng puwit ng na ibang tao eh. Kahit kung api-apihin na nga eh. Mura-murahin, okay. Take and take eh. Basta may sweldo. Ang ganon. Para lang ang tas nun magbabayad siya ng buwis. Tapos only to find out, tinarantado siya ng gobyerno, ninakawan. Di ba nakakainis? Kaya nga, idagdag lang natin na isoli yung pera. Kaya kita mo, hindi natauhan, ma'am. And every centavo should be spent wisely. Kasi sosoli eh. And dapat yung dyan, yan eh. Yung sinasabi ko, fit, focus, fairness, financial mechanism na. When you're trying to make a system na, it should create the behavior na gusto mo. Fit, focus, fairness. It must attack yung result. The result should be what you want. The behavior should be what you desire. Na? It should be fair. Yung sistema, hindi yung makikinabang na yung mayaman, yung maliit. Hindi naman makinabang yung maliit, yung mayaman, kababa. Must be fair. And yung lang doon is 120 million Filipinos, majority makinabang. As much as possible, lahat nga para sa akin. So when it comes to food security, lahat makinabang doon. Okay yung gastusan. When it comes to PhilHealth, full coverage, o face-in coverage, mauna muna yung mga matitindi sakit na talagang gumigiba ng pamilya, financially, cancer, di ba? Sa puso, yung mga dialysis, yung diabetes ba? Sipin mo, dialysis ka 3 beses ang linggo. Ay, putya. Giba ka talaga. Kawawa. No? Kaya nga yun naman. Tapos ipipasin natin hanggang sa full coverage siya and then, ay di mo na ipapakita mo. Tuwa mo nun. Kasakit ka, sagot ka ng 120 million Pilipinos. Yun dapat ang nangyayari. Kaya natin punduhan yan. Bakit? Pinupunduhan nga natin mga magnanakaw, 1.8 trillion. Oh. Kung yung 1.8 trillion pinundo mo sa PhilHealth hindi, lahat ng taon masaya. Di ba? Ngayon sila masaya, tayo malungkot. Gago mga yan. Tama lang, bitayan yung mga yan So, kung isosoli yung mga pera, inayad ninyo na taxes. Laking bagay, di ba? Na kailangan lang ayusin yan. Isipin ng gusto yan, how you will be able to implement it. But the concept is there. I like the concept. I like the na isoli yung pera na binayad ninyo, income taxes, no, from the working class. And then I like all the more yung $2 million, no? 2 million at the age of 40. So that, ang premise naman kasi doon, walang Pilipinong mahirap. So natin mayaman lahat. Imagine kung husband and wife, no? Age 40 kayo, sabay. Sus Mariosep. $2 million dollars. So 120, may 240 million kayo. Diyos ko, retire kayo with your family. Ako, saya ninyo. Yan ang maganda, di ba? Saya ng Pilipino. Ngayon, yung tao na yon, kung may konsensya, may yun yung mga kababayan. Presidente ng Pilipinas na, mag-a-appeal with all the charisma and the Kunyari, ilan yung age 40 pataas, lahat-lahat. Kunyari, you're talking of mga 20 million Filipino. Tipin mo, magbigay kayo ng tig 1 million. O, 20 trillion. Bayad yung utang natin. Isang bagsak, bayad lahat ng utang natin.